Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at lubos kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa pagkakataong ito upang kami ay magkaroon ng pakikisama sa pamamagitan ng iyong salita. Diyos naming Ama, maraming salamat po na sa mga susunod na linggo at buwan ay mailalatala na ang ika-6 na aklat at ang buong mundo, Amang Diyos, ay makapag-aral ng higit pa tungkol sa mga pare at ang iyong administrasyon sa kasaysayan ng pagtubos. Ama naming Diyos, naway maging tunay kaming katulad ng mga espiritual na levita na maaaring tumanggat sa iyong bayan upang sila ay maitalaga sa harap mo. At habang kami, Amang Diyos, ay natututo ng higit pa tungkol sa pangangasiwa ng kasaysayan ng pagtubos sa pamamagitan ng mga pari ngayong buwan, kami ay nananalangin, Amang Diyos, na tunay na magkaroon kami ng pusong nagsisisi na kami mismo, Amang Diyos, ay makapaghandog at makapag-alay ng aming mga sarili sa iyo upang makapaglingkod kami sa iyong sambahayan. Ama, kung meron man sa amin dito na dumaranas ng mga kahirapan, maging ito man ay pinansyal, maging sa aming mga relasyon, sa aming mga pamilya, maging sa aming pananampalataya, hinihiling namin, Ama, na habang mayroon kaming oras na ito upang sambahin ka sa pamamagitan ng iyong salita at sa espiritu at katotohanan, naway tunay ka naming maranasan. Naway, tunay naming madama, Amang Diyos, ang iyong presensya. Sa inspirasyon ng iyong salita, naway maranasan ang aming reformasyon at muling pagkabuhay na espiritual, Ama, ng may kagalakan sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya magandang umaga sa lahat. Nakakatuwang makasama ang lahat sa panaong ito ng pakikisama kahit na lahat tayo ay nakatutok sa pamamagitan ng Zoom. Labis akong nagpapasalamat na mayroong tayong ganitong pagkakataon. Gaya ng alam ninyo, ang tema natin ngayong buwan ay ang pagkasaserdote at ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ito ay ibabatay sa Aklat Anin. At ngayon, kung titingnan mo ang subtitle, mapapansin mong medyo naiiba ito sa anunsyo na lumabas kahapon. Noong una, gusto ko sanang pag-usapan ang iba't ibang tungkulin kaugnay ng priesthood. At gusto kong magtuon sa mga partikular na tungkulin ng mga Levita ngayon at tumungo sa mga pari sa susunod na linggo. Pero habang inihahanda kong pag-aaral, talagang naramdaman kong isa itong background. Napakahalaga ng pagrepaso sa mga Levita. Ngayon, malaking bahagi ng mensahe ngayon ay nagmumula sa mga aklat, ikatlong aklat, tulad ng ikalawang aklat, ikatlong aklat, ikaapat na aklat, habang naghahanda ito para sa ika-6 na aklat. Kaya hindi ito direktang tungkol sa impormasyong nasa ika-6 na aklat, kundi tungkol ito sa maraming impormasyong sa tingin ko ay kinakailangan at ang tunay na pahalagahan kung paano itinatag ng Diyos ang pagkasaserdote. Kaya ang mga partikular na tungkulin sa palagay ko ay titingnan natin sa susunod na linggo. Pero ngayon, gusto kong mas talakayin ang kasaysayan ng mga Levita. Ngayon, ang ating pambungad na kasulatan ay unang Kronika, 23, mga talatang 24 hanggang 32. Hinihikayat ko ang lahat na basahin ito ng buo sa sarili nilang oras. Pero para sa ating mamalayunin, babasahin natin ang mga talata 30 hanggang 32, kaya ang pangunahing focus ay ang talata 32. Dapat pala ay inilagay ko rin ang mga bersikulo 30 at 31 sa pamagat, kaya pala nasa screen. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. Sila'y tatayo tuwing umaga upang magpasalamat at pumuri sa Panginoon, at gayon din sa gabi, at mag-alay ng lahat ng handog na susunugin sa Panginoon, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan sa bilang na itinakda, ayon sa tuntunin tungkol sa kanila na palagi sa harap ng Panginoon. Kaya't sila ang mamamahala sa tabernakulo ng kapisanan at sa banal na dako at sa mga anak ni Aaron na kanilang mga kapatid para sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sa oras na ito, nagbibigay si David ng mga tagubilin kung ano ang dapat gawin ng lahat. Kaya ito ay tungkol sa pagtatayo ng tabernakulo. Muling inorganisa ni David ang mga pari at mga Levita kung paano pinakamahusay na maglilingkod at sasamba sa Diyos. Inutusan ni David si Solomon na itayo ang templo
At habang itinatayo ang bagong templo at habang binabago ang mga tungkulin, si David sa unang Kronika 23, mga talatang 24 hanggang 32, ay tinukoy niya kung bakit napakahalaga ng mga Levita. At sa talata 32, muli sinabi niya, ganito nila at ang tinutukoy niya ay ang mga Levita dapat sundin. Ang tungkulin sa tabernakulo ng kapisanan at ang tungkulin sa banal na lugar at ang tungkulin sa mga anak ni Aaron na kanilang mga kamag-anak para sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Ngayon, nung una, gusto kong lumipat mula rito patungo sa iba't ibang tungkulin na pinangangasiwaan ng mga Levita. At ang mga Levita ay hinati rin sa 24 na pangkat. Nagkaroon ng paghahati-hati ng mga tungkulin na kanilang responsibilidad. Ngunit kapag iniisip natin ang kasaysayan ng pagtubos at kung paano nakarating ang mga Levita sa puntong ito, kung paano nakarating ang mga pari sa puntong ito, kung paano nakarating ang mataas na saserdote sa kanilang punto, kailangan talaga nating bumalik sa Genesis. Sa totoo lang, alam mo, kung gusto nating bumalik sa napakatagal na panahon, ang mga genealogy ng Genesis ay napakahalaga rito. Pero ang gusto ko sanang gawin ay mas magtuon sa pinagmula ng mga Levita at kung paano talaga naging tribo nag-alay ng kanilang paglilingkod sa Diyos ang tribo ni Levi. Kaya ang ating unang punto, titingnan natin ang pinagmulan ng mga Levita. At narito ang Genesis, Kabanata 29, versikulo 34. Basahin natin to ng sabay-sabay. At ito ang pagtatapat ni Leah, ang asawa ni Jacob. At siya'y naglihim muli at nanganak ng isang anak na lalaki. At sinabi, ngayon ang aking asawa ay magiging malapit na sa akin sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki. Kaya nga, ang pangalan niya ay Levi. Ngayon, ang Levi sa Hebreyo, ito ay Levi. Levi. Kaya si Levi yun. Ito ay nagmula sa pandiwang laba na nangangahulugang sumama o makasama. At para ma-attach, at ano ang nangyayaring sitwasyon dito? Si Jacob, siya ang pangalawang anak ni Isaac. Kaya't nagkaanak si Isaac ng 2 lalaki. Kambal sila. Si Esau ang panganay at saka lumabas si Jacob. Kaya lahat ng tungkulin, lahat ng responsibilidad at lahat ng pagpapala ng panganay ay dapat sanay napunta kay Esau. Sa madaling salita, ninakaw ni Jacob ang basbas na yon. At si Esau ay labis na nababagab. Kinailangan tumakas ni Jacob. Kaya pumunta siya sa bahay ni Laban, ang kapatid ng kanyang ina, at nakita niya ang 2 anak na babae ni Laban, sina Raquel at Leah. At mahal ni Jacob si Rachel. Kaya nagtrabaho siya kay Laban para maging asawa niya si Raquel. Nalinlang si Jacob? Alam mo, mabilis mo lang niloloko ang manloloko sa isang banda. At naging asawa niya sina Leah at Raquel. Pero hindi naman talaga niya mahal si Leah. Mahal niya si Rachel. At nakikita ito ng Diyos. At ang sinapupunan ni Rachel ay sarago. Ngunit noon ay nabuksan ang sinapupunan ni Leah. Kaya't isinalang ni Leah si Rubon. At pagkatapos ay isinilang niya si Simeon. At pagkatapos ay isinilang niya si Levi. At ngayon ginawa na niya. 3 anak na lalaki na ibinigay niya sa si Jacob at ang kanyang pag-amin. Ngayon, sa pagkakataong ito, magiging malapit na sa akin ang asawa ko dahil binigyan ko siya ng 3 anak na lalaki. Kaya ang kalakip na ito, ginugunita ito ni Leah sa pamamagitan ng kanyang anak ni si Levi na ang ibig sabihin ay kalakip. Ngayon, sa 3 anak na lalaki, bakit napakahalaga ng 3 anak na lalaki? Ibig kong sabihin, kahit isa lang ang anak niya, kahanga-hanga na siya. Sinigurado mo na magpapatuloy ang susunod na henerasyon. Sinigurado mo na na magpapatuloy ang mga ari-arian ng asawa mo, ang mga negosyo niya. Alam mo na, ang pamana niya. At ngayon ay may 3 anak na lalaki. Kung nagtataka ka sa magagawa ng 3 anak na lalaki, si Noe at ang kanyang mga anak ang nagparami sa mundo. Sa sino mang may 3 anak, iilan lang talaga ang kailangang alagaan. Alam mo, mayroon pa nga tayong ilang halimbawa dito sa Shilo. Ipagdasal po natin ang ating Pangulo.
Gayunpaman, gusto ho, gusto kong magtuon sa ekspresyong ito ngayon, sa pagkakataong ito, at kung gaano kahalaga ang pagiging kalakip sa ekspresyong ito. Ngayon, ang asawa ko naman ay nakakabit sa akin. Ngayon, ang salitang ngayon na ginagamit ni Leah para sa kanyang pag-amin ay nagmula sa Hebreyong salitang paam, at ang ibig sabihin nito ay sa wakas. Kita mo, hindi lang ito basta tungkol sa isang partikular na sandali, kung bisa kung anong dahilan sa sandaling ito, kung isa sa alang-alang ang lahat ng iyong kasaysayan at lahat ng nangyari sa iyong nakaraan, ang sandaling ito sa kung anong dahilan ay napaka-espesyal. Kaya kung pupunta tayo sa Genesis 2, versikulo 23, ito ang unang kasal. Tama ba? At ito ay noong si Adan, siya ay nilikha. Pero sa Genesis Kabanatang 2, talata 18, wala iyon doon, pero babasahin ko para sa iyo. Pagkatapos likhain si Adan, sinabi ng Diyos, hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa. Gagawa ako para sa kanya ng isang katulong na nababagay sa kanya. Kaya nilikha ng Diyos ang tango. Kinikilala niya na ang tao ay nangangailangan ng katulong. At ipinahayag ng Diyos, gagawa ako ng isang katulong, isang kasama na nababagay sa kanya. Kaya, lahat ng mga hayop, lumapit sila kay Adan. Ang lahat ng nilikha ay dinadala sa harap niya. Si Adan, taglay ang karunungan ng Diyos, pinangalanan niya sila ng naaayon dito. Ngunit kung titingnan mo ang talata 20 sa hulong kalahati, sinasabi nito, para kay Adan ay walang nasumpungang katulong na akma sa kanya. Kita mo, ang lahat ng nilikha ay dinala kay Adan, ngunit sa lahat ng nilikha, walang katulong na angkop para sa kanya. Kaya, ang Diyos ang dahilan ng mahimbing na pagtulog. Kinuha niya ang tadyang ni Adan at nilikha ang isang babae. At pagkatapos, sa Genesis, Kabanatang 2, talatang 23, sinabi ni Adan, ngayon, mayroong talagang isang napakahusay na katumbas sa Koreano para sa paam. Wala ito sa Korean translation. Naniniwala ako sa salin sa Koreano, sabi doon, o parang ganito. Sinasabi ng NASV na ito ay ngayong na. Ang sabi nga sa ESV, sa wakas. Sa wakas, kailangan nito ng direktang pagsasalin. At sa Koreano, ang isang magandang ekspresyon para dito ay "드디어". Kaya pagkatapos ng lahat ng iyong paghihintay, pagkatapos ng lahat ng iyong pagsisikap na ginawa, pagkatapos ng lahat ng nangyari noong nakaraan, sa wakas, sa sandaling ito, may nangyari. Si Adan, siya ay nilikha bilang tagapagdala ng larawan ng Diyos na namamahala sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, kailangan ni Adan ng kapareha. At iniharap niya ang lahat ng nilikha kay Adan. Walang natagpuan kapareha. At mula sa tadyang ni Adan, mula sa kanyang tagiliran, nilikha ng Diyos ang babae. Nakikita ni Adam, ang babae at ano ang kanyang pag-aamin. Paam, sa wakas, kita mo, sa ikalimang aklat, sa katunayan, sa paglikha ng kagalang-galang na tao, alam mo na, si Reverend Abraham Park, itinampok niya si Eva bilang korona ng paglikha. Napakaganda, napakaganda. At sa talata 24, Genesis 2:24, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikisama sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. Kaya ang lalaki at ang kanyang asawa, sila ay dapat na magkaugnay. Ngayon, ang salitang ito na pinagsamaan na ginamit sa Genesis ay sa katotohanan ay dabak. Iba ito sa laba. At nangangahulugan ito na sila ay dapat magkapit-bisig, magdampi-bisig, maghawakan ng magkasama. Pero ang salitang ito, paam, sa wakas, kung babalikan natin si Leah, ang kanyang pag-amin, mayon, sa pagkakataong ito, sa wakas, kaya mo bang isipin ang puso ni Leah? Gaano kalapit, gaano niya kagustong mapalapit sa kanyang asawa? Kung gaano niya kagustong mahalin ang kanyang asawa ang magkaroon ng ganong klaseng relasyon. Ngayon nabigyan ko na siya ng tatlong anak na lalaki, paam, sa wakas.
Magiging malapit sa akin ang aking asawa, kaya tinawag siyang anak ni Levi. Pasensya na, medyo nagiging emosyonal na ako. Kaya ang pangalang Levi mismo ang ibig sabihin ng pagnanais na mapalapit sa iyong asawa. Kapag iniisip natin ang mga Levita bilang isang tribo upang mga siwa ng pagsamba, upang ang bayan ng Diyos ay maiharap sa Kanya, nang sa gayon, sa wakas, sila ay magkaugnay. Iyan ang kahalagahan ng pangalang Levi mismo. Kaya kapag iniisip natin ang pinagmulan, kung saan nagmula ang pagkasaserdotayo, at babalik tayo sa pinagmulan ng bansang Israel na siyang dapat na bansa ng banal, bansa ng mga pari sa harap ng Diyos. At ang mga tungkulin kung paano tayo dapat sumamba at ang mga tungkuling ito na naatang kay Levi kapag tayo ay bumalik sa kanilang pinagmulan, sa wakas, sa panahong ito, tayo ay dapat na nakaugnay sa ating Diyos. Alam mo, ang espiritual na ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan, at iyan, nakikita natin, ay kinakatawan mismo ng pangalang Levi. Kaya ang pangunahing punto bilang dalawa, dumako tayo sa pag-aalay ng mga Levita. Kaya titingnan natin kung paano talaga naging dedikado ang mga Levita bilang isang tribo sa harap ng Diyos upang mga siwa ng pagsamba. At upang maunawaan ang kahalagahan nito, kailangan nating talakayin ang kasaysayan ng pagtutuli. Ngayon, ang pagtutuli ay ito ay tanda ng tipan na itinatag ng Diyos kay Abraham. Kaya, Genesis, Kabanata 17, mga talata 9 hanggang 11. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Genesis, Kabanata 17, mga talata 9, 10 at 11. Handa na, simulan na. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ngayon, tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong mga inapo, pagkamatay mo, sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Ito ang aking tipan, na iyong tutuparin sa akin at sa iyo. At ang iyong mga inapo pagkamatay mo, bawat lalaki sa iyo ay tutuliin. At tutuliin kayo sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng tipan sa akin at sa inyo. Mayon, ang tanda ng tipan, ang pagtutuli. Kaya ito ay talagang isang bagay na nakatanim na sa iyong laman. Para sa mga pamilyar sa pagtutuli, kapag sumailalim ka na sa pagtutuli, wala nang mawawalang bisa ang pagtutuli. Ngayon, may ilang mga pamamaraan talaga noon kahit na sinusubukan nilang manipulahin ang organo ng lalaki para gayahin ang anyo ng mga hindi pa natutuli. At mayroong maraming kultural na dahilan kung bakit umiiral ang pamamaraang iyon. Pero sa madaling salita, kapag ikaw ay tuli na, hindi ka na dituli. Uli, hindi mo na ito maaaring iando. Kaya bilang tanda ng tipan, kapag ang tandang ito ay nasa iyo na, sa iyong laman, wala nang makakapagpawalang bisa nito. Kaya't kinakatawan nito kung paano ang tipan ng Diyos ay walang hanggan. Para ito sa iyo at sa iyong mga inapo. Iingatan mo ang tipang ito sa laman ng iyong balat ng masama at iyon ay isang tanda. Kaya, sa pamamagitan ng pisikal na realidad na ito ng pagtutuli, makikita natin na nilayon ng Diyos na ito ay ipagdiwang magpakailanman. Ipinapakita nito kung gaano tayo kahalaga na sasabihin ng Diyos, ang markang ito sa iyo na hindi kailanman mabubura ay magpakailanman. Kaya't lagi mong malalaman na ang mga pangako ko sa iyo ay tiyak na matutupad, tiyak na magiging totoo. Ngayon, kapag binalikan mo ang una pananampalataya ni Abraham, paano? Kahit hanggang sa punto ng pag-aalay ay Isaac, na may pananampalataya si Abraham, natutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako, mayroon pa rin siyang pisikal na paalala na ang mga pangakong iyon ay magiging totoo. Ngayon, sa panahong ito, lalong nasa bagong tipan, ang kahalagahan ay hindi gaanong nasa pisikal na gawain ng pagtutuli, kundi sa kung ano ang kinakatawan ng pagtutuli sa tipan. Kaya, sa bagong tipan, ang kahalagahan ng pagtutuli ay napalitan na ng binyag. Kami ni Evangelista Joanna, pinag-uusapan namin ang tungkol sa binyag nung isang araw. Isa sa mga sangay ng simbahan namin ang nagtanong kung, alam mo na, para sa sanggunian, ang mga salita at estilo ng sertipikado na ginagamit namin para makilala.
Yoong mga tinuli na, yoong mga tinuli sa espiritual na paraan, yoong mga nabinyagan. At pinag-uusapan namin kung gaano kahalaga ang kaganapan ng binyag at kung gaano kahalaga at makabuluhan. Alam mo na, kahit ang isang bagay tulad ng isang sertipikao. Dahil ipinapahiwatig nito ang araw kung kailan ang isang miyembro ng simbahan ay tinanggap na sa komunidad ng tipan. At kung ang isa ay ipinanganak sa isang pamilyang mananampalataya at nabinyagan noong sanggol pa lamang. O alam mo na kung ang isa man bilang isang bagong miyembro ay tinanggap si Kristo at tinanggap sa komunidad ng tipan o bilang isang miyembrong nasa hustong gulang na nabinyagan noong sanggol pa lamang, ngunit ngayon ay muling nagpapatibay. Alam mo, ang mga pangakong ng tipan sa komunidad na kinabibilangan mo. Alam mo, napakahalaga ng binyag. At ang dahilan niyan ay dahil ito ay nauugnay sa walang hanggang tipan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng pagtutuli sa lumang tipan. Kaya tingnan natin ang Kolosas Kabanata 2, talata 11 at 12. At sa kanya, kayo'y tinuli ng pagtutuling hindi ginawa ng mga kamay, ang pag-aalis ng katawang laman sa pamamagitan ng pagtutuli. Sa ating pag-aaral ngayon, mahalagang talakayin natin ng ilang mga magkakaibang konsepto at mahahalagang kaisipan na kinakailangan nating pag-isipang mabuti at lubos na maunawaan na may malalim na kaugnayan sa usapin ng pagtutuli at sa sakramento ng binyag. Kaya mayroong pagtutuli sa lumang tipan na ating tinalakay at iyon ay nauugnay sa binyag. Ito, kaya meron tayong kaugnayan sa pagtutuli at binyag. Ngunit kapag iniisip natin ang binyag, may isa pang konsepto na kailangan nating iugnay dito, at yun ay ang muling pagkabuhay. Kaya ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtutuli, ito ay ang pag-aalis ng katawan ng laman sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Kaya kapag ipinapahayag mo si Kristo, kapag nasa mga seremonya ng binyag, alam mo, mayroong isang pag-amin. Kinikilala mo ba si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kapag ipinahahayag mo si Kristo at kapag ikaw ay sumasayalim sa bautismo, anong iyong ginagawa? Sinasabi mo na ang mga limitasyon ng laman ay hindi na nakahawak sa iyo. Ang mga limitasyon ng kamatayan ay hindi na nagahari sa iyo. Kaya't kayo'y nalibing nakasama ni Kristo sa binyag, at kayo'y muling binuhay na kasama niya. Kaya yan ang spiritual na kahalagahan ng pagtutuli, kinukuha mo itong balat ng ari mo. At sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo na ibinuhos ni Kristo, inaalis mo ang mga makamundong aspeto ng iyong katawan. Ikaw ay spiritual na lumalapit kay Kristo at tinatanggap mo na ngayon ang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. At ganyan, iniuugnay ang binyag sa pagtutuli. At si Pablo ay sumusulat sa mga taga-Kolosas, kayo'y nalibing nakasama ni Kristo. Si Kristo sa binyag, ikaw ngayon ay nabuhay na mag-uli. At ito ang inyong pagtutuli, isang pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Kaya makikita natin na ang pagtutuli bilang tanda ng tipan na ipinangako ng Diyos sa lumang tipan ay mayroon itong nakatutubos na kahalagahang pangkasaysayan sa atin ngayon na ating ipinapahayag ngayon sa pamamagitan ng binyag. Alam mo, baka iniisip ng iba na may nakausap akong ibang tao sa ibang bansa. Tungkol sa binyag, kailangan ba talaga ang seremonya? Sa ating simbahan, may mga huling tumanggap kay Kristo gaya ng mga naghihingalo na gustong magpabinyag. Halimbawa, kailangan ba ang pisikal na binyag para maligtas? Ang mabilis na sagot ay hindi. At ang dahilan ay maaaring bakit ito naging malaking bagay? At ako, bilang halimbawa, ang maghahanda ng seremonya ng kasal. Kailangan ba talaga ng seremonya ng kasal? Para ipayuwatig na kasal ka na? Malamang hindi. Pero bakit ito napakahalaga? Ibig kong sabihin, alam mo, lalo na ang mga kababaihan, maaaring sabihin nila, nako, kailangan mong magkaroon ng seremonya. Ngunit mula sa pananaw ng simbahan, bakit napakahalaga ng seremonya ng kasal? Dahil nakikipagbahagi kayo sa unyong ito at inihahayag ito sa kongregasyon sa buong komunidad ng mga tipan. Ito ay ang pagkilala na kayo ngayon ay mag-asawa
at ipinahayag ninyo ang mga panatang ito sa harap ng Diyos. Kaya alam mo, para sa ating mga kabataan, at ito, may mga karagdagang konsepto akong iniugnay. Alam mo, nariyan ang konsepto ng, alam mo, mga sexual na relasyon bago ang kasal. At sa mga kabataan ngayon, mayroong ganitong argumento. Parang siguro engaged na kami. Nangako na kami sa isa't isa at magiging tapat tayo sa isa't isa. Alam mo, ano ang masama sa pagkakaroon ng, alam mo, ng sexual na relasyon kahit hindi pa tayo kasal kung tayo ay may pangako na rito? At alam mo, ang isang sagot dyan ay hindi mo pa naidaos ang pampublikong seremonyang ito. Hindi mo natanggap ang tipang pagtanggap na ito ng komunidad, ng simbahan, ng komunidad ng pananampalataya. At ang dahilan kung bakit napakahalaga ng binyag ay dahil tinatanggap mo ang isang tao. Ang komunidad na iyon ng tipan. Kita mo, ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Bagamat, oo, maaari itong gawin ng personal sa iyo at sa Diyos, nakikibahagi ka rin sa tipanang ito. Sa pamamagitan ng simbahan na siyang kapulungan ng Diyos. Kaya kapag sumasamba ka, ang dahilan kung bakit napakahalaga ng sama-samang pagsamba ay dahil hindi lamang ang mga tao ang gumagawa ng kanilang sariling personal na pangako sa Diyos, kundi bilang isang sama-samang katawan, inihaharap ninyo ang inyong mga sarili sa harap ng bayan ng Diyos. Kaya ang pagtutuli ay kumakatawan dito, ang bautismo ay kumakatawan dito, at nakikita natin na ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa lahat ng tao. Para ito sa lahat ng tao sa mundo, ang kosmos, kosmos sa Griego, at ito ay kailangan maging ang simbahan. Kailangang maging ganito ang bansa. Kaya may ilang mga talata rito na gusto kong basahin. Tingnan natin ang Lucas, Kabanata 2, talata 21. Lucas, Kabanata 2, versikulo 21. At dito, pinag-uusapan natin ang kapanganakan ni Hesukristo kapag 8 araw na ang lumipas bago siya tuliin, kaya alam mo na, sa tradisyong Hudyo, pagkatapos ng 8 araw, tinutuli mo ang iyong anak na lalaki. Ang pangalan niya ay tinawag na Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi sa sinapupunan. Kaya, kaugnay ng kanyang pagtutuli, opisyal na Jesus ang kanyang pangalan. At ibinigay ng anghel ang pangalang ito kahit na si Jesus ay ipinaglihi sa sinapupunan. At bakit mahalaga iyon? Tingnan natin ang Mateo Kabanata 1, talata 21. Mateo Kabanata 1, versikulo 21. At sinasabi, magsisilang siya ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kita mo, si Jesus ay ang Griego. Ang pagsasali ng Oseas na isang pagpapaikli ng pasensya na, hindi Oseas, Yeshua. Kaya, ang Jesus ay ang Griyegong ekspresyon ng Hebreyong Yeshua na isang pinaikling salita ng salitang Yahoshua na siyempre ay Josue at ang ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang magliligtas. Si Hohoba ang magliligtas. O si Yahweh ang kaligtasan. At dahil naparito si Jesus upang iligtas ang tao mula sa kanilang mga kasalanan, ang kanyang pangalan ay tinawag na Jesus. At sa talata 23, sinasabi nito, narito, ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang anak na lalaki. Tatawagin nila ang kanyang pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ano? Kasama natin ang Diyos. Kaya kailangan nating maging malapit sa Diyos upang tayo ay maligtas. Dumaan kami sa maraming loops para makarating sa puntong iyon. Sana lahat ay nakasunod doon. Ngayon, matapos nating talakayin ang lahat ng ito, ating tingnan ng Mateo 3, versikulo 13 hanggang 17. Sige, at isulat mo yan. Ito ang eksena kung saan binibinyagan si Jesus ngayon. Si Jesus ay binibinyagan na yon. At talagang naguguluhan si John. Parang sinabi ni Juan Bautista, ikaw nga yun. Kailangan kong magpapabinyag sa inyo. Ikaw ang nagbibinyag sa Espiritu. Kailangan kong magpapabinyag sa iyo.
Bakit ka lumalapit sa akin upang magpabautismo? Maraming tanong si Juan Bautista. At ano ang sagot ni Jesus? Kaya kung meron kang mga Biblia, basahin mo ang Mateo, Kabanata 3, talata 15. Datapuat, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, payagan mo muna ito sa ngayon, sapagkat sa ganitong paraan ay nararapat sa atin na matupad ang lahat. Katuwiman, kita mo, kinailangang magpabinyag si Jesus dahil nararapat itong matupad ang buong katuwiran. Siyempre, nabautismohan si Jesus bago niya opisyal na sinimulan ang kanyang ministeryo sa publiko. Pero ano nga bang napag-usapan natin tungkol sa binyag? Ano ang kailangan nating iugnay sa binyag? Ang walang hanggang tipan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuli. At ang bautismo mismo, mga taga-Kolosas Kabanata 2:12 ay inilibing na kasama niya sa bautismo. Kita nyo, ang salitang Griego na baptismal, ang baptism ay parang isang direktang transliteration lamang. Ang tunay na kahulugan ng bautismo ay paglulubog. Kaya ikaw ay nakalubog, kaya't ikaw ay ganap na natatakpan ng isang bagay. At ang bautismo ay literal na tumutukoy sa paglubog sa tubig. Lubusan kang nalulunod. Kaya ang lumang estilo ng binyag, ang mga tao ay talagang ang kanilang buong katawan. Pumasok ka sa isang banyera o baka meron silang karagatan, lawa o ilog. Sa kaso ni Juan, ang ilog Jordan. Lubusan kang nalubog at pagkatapos ay babangon ka. Iyan ay binyag. Iyan ang proseso ng binyag. Ngunit balikan ninyo ang Kolosas 2:12 na nangalibing kayong kasama niya sa bautismo, na sa bautismo rin naman kayo'y muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na siyang bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Kaya nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, ang kanyang kapanganakan at ang kanyang pagtutuli, siya ay tinawag na Jesus. Bakit? Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Paano? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na walang hanggan na kinakatawan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sa simula, ang kanyang pampublikong ministeryo. Si Jesus ay bininagan na kumakatawan kung paano tayo mabubuhay na mag-uli sa pamamagitan niya. Meron na tayong buhay na walang hanggan ngayon. Ito ay isang pagpapahayag ng walang hanggang tipan ng Diyos upang tayo mula sa kamatayan ay muling makasama ang Diyos magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Yan ang kahalagahan ni Jesus, ng kanyang ministeryo, ng kanyang bautismo. Kaya kapag tinitingnan natin ngayon ang pagtutuli, mayroon itong ganitong uri ng kahalagahan. Kaya nang matanggap ni Ebla, ang pagtutuli, ang tipang iyon, ang tanda ng tipan, napakalaking bagay iyon. Ngayon, balik tayo kay Levi. May problema tayo. Ang pagtutuli ang nagbigay kahulugan sa mga Hudyo. Ang pagtutuli ang nagbigay kahulugan kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Alam natin kung bakit, kung tayo ngayon ay mga espiritual na inapo ni Abraham dahil naniniwala tayo kay Hesukristo. Mga taga-Galasya, Kabanata 3, versikulo 7, versikulo 29, pakitago yan bilang sanggunian. May problema tayo ngayon, lalo na kay Levi. Nung panahon ni Jacob, umalis siya sa bahay ni Laban at babalik na siya, mulit naninirahan siya sa Shechem. Meron siyang anak na babae, si Dina, at sa madaling salita, si Shechem, isa sa mga prinsipe sa lupaing ito. Kaya mayroon kang lupain, si Shechem, pagkatapos ay mayroon kang taong si Shechem. Nakita niya si Dina, napalapit sa kanya, sige, kaya ngayon ay mayroon tayong ganitong pagkahumaling. Ginahasa siya, hinalay siya. At ngayon ay mayroong panukalang ito sa pagitan ng mga tao ng Sichem at ng mga anak ni Jacob. Sabi nila, tingnan mo, maging kaisa ka namin. Maging isang nagkakaisang bayan tayo. Pakasalan mo ang mga anak naming babae, ipakasal natin ang mga anak mong babae. Naway maging isa't isa ang ating mga ari-arian sa komunidad na ito. At ang mga anak ni Jacob, sila ay medyo nababagabag. Mga pagkakulang sa tawom, medyo nalungkot sila na si Diana ay nilabag sa ganitong paraan, pero naghain pa rin sila ng panukala. Makikita natin ito sa Genesis, Kabanata 34, mga bersikulo 13 hanggang 17, at babasahin ko lang. Ilang tala pa lang, kaya Genesis 34, talata 14. Magsisimula ako sa bersikulo 13. Ngunit ang mga anak ni Jacob ay sumagot kay Sichem at sa kanyang amang si Hamor nang may panlilinlang.
dahil dinungisan niya si Dina na kanilang kapatid. Sinabi nila sa kanila, hindi namin magagawa ang bagay na ito, na ibigay ang aming kapatid na babae sa isang hindi tuli, sapagkat iyon ay magiging isang kahihiyan sa amin. Kita mo, hindi naman talaga totoo ang sinasabi nila. May sinasabi talaga silang totoo. Ang pagtutuli ay tumutungkoy sa mga inapo ni Abraham bilang mga taong sakop ng tipan ng Diyos. Sino mang hindi tuli ay hindi bahagi ng komunidad na ito ng tipan. Kaya paano nila maibibigay sa kasal ang isa sa kanilang sariling miyembro ng pamilya? Ngayon, tandaan mo, si Dina ay hinalay ng isang taong hindi tuli. Kaya may isang tao mula sa labas ng komunidad ng tipan na lumabag sa isang tao mula sa loob ng komunidad ng tipan. At kahit na pag-isipan natin ito ngayon, maaari pa nga nating ipagtalo na may katuwiran sila sa kanilang galit. Ngunit, kahit na nagsasabi sila ng katotohanan, sinabi pa rin ng Biblia na tumugon sila ng may panlilinlang. At bakit ganon? Kaya alam mo, sabi nila sa Genesis Kabanata 34, mga versikulo 13 hanggang 17, alam mo, hindi ka tuli. Kung hindi kayo magpapatuloy, hindi tayo papayag sa buong kasal na to. Tatayo lang kami at aalis. Alam mo, napakatuso na nga sa kanilang mensahe. Kaya simula sa talata 25 hanggang 31, makikita natin na ang mga tao, sila ay talagang tinutuli. Ngunit ang pagtutuli ay hindi isang kaaya-ayang proseso. Alam mo, ngayon, mayroon na tayong mga instrumentong medical na tinukoy para rito at alam mo, ang mga pamamaraan ay mahusay na tinukoy. Ngunit noon, gumagamit ka ng Flintstone at ito ay isang masakit na proseso. At samantalang, ang mga lalaki ng Sichem, silang lahat ay tuli. At alam mo, nasasaktan sila. Genesis, Kabanata 34, versikulo 25. At nangyari nga ng ikatlong araw nang sila'y nagdurusa, na ang dalawang kapatid na lalaki ng mga anak ni Jacob, sina Simeon at Levi, mga kapatid ni Diana, ay kumuha ng kani-kanilang tabak at biglang sumalakay sa lungsod at pinatay ang lahat ng lalaki. Sige, kailangan mong tingnan ang sitwasyon dito. Ang pagtutuli ang siyang tumutukoy sa bayan ng Diyos. Paano nito binigyang kahulugan ng bayan ng Diyos? Dahil ito ang tanda ng tipan na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang pagtutuli sa kasong ito ay ginamit upang ang mga tao ay mapatay. Kaya nakikita mo ba ang ironiya rito? Nakikita mo ba kung paano, marahil sa paningin ng Diyos, napagawa sina Simeon at Levi ng isang bagay na hindi naman gaanong kalaki? Ginagamit ninyo ang tandang ito, ang walang hanggang tanda ng tipan, na nangangahulugang kayo ay tinukoy bilang bayan ng Diyos. Pinangakuan kayo ng buhay na walang hanggan, at ginagamit nila ito ng may layuning pumatay. Ginagamit nila ito ng may layuning maghiganti. Kaya sila'y lumapit. Pinatay nila ang lahat ng kalalakihan, kinuha nila ang lahat ng samsam, at bumalik sila kay Jacob. At anong sinasabi ni Jacob? Versikulo 30. Nang magkagayoy, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, ginambalan ninyo ako sa pamamagitan ng paggawa ninyo sa akin na kasuklam-suklam sa mga nananahan sa lupain, sa mga Kananeo, sa mga Pereseo. At ang aking mga tauhan, nakakaunti ang bilang. Magkakatipon sila laban sa akin at sasalakayan ako at ako'y mamamatay, ako at ang aking sambahayan. Kaya tingnan ito mula sa pananaw ni Jacob. Malinaw na sinanay si Jacob sa kahalagahan ng pagtutuli. Mula sa isang geopolitical na pananaw, maaring limitado tayo sa pag-iisip na, naku, si Jacob ay nag-aalala lamang tungkol sa kanyang physical na kapakanan. Nag-aalala si Jacob na baka ang grupong ito ng mga taong ito dahil ipinakita natin ang ating sarili bilang mapanlinlang at pinatay natin sila, ay magsama-sama at papatayin tayo ng lahat ng iba pang mga tao. At ito ay isang napakalehitimo problema. Hindi lang naman ito ang problema. Sa sinaunang malapit na silangan, alam mo na, ang anumang partikular na grupo ng mga tao ay natutukoy ng kanilang mga paniniwala sa relihiyon.
Kaya nang magtipon at mag-usap ang mga taga-Sikem at ang mga anak ni Jacob, kahit na maaaring isa itong alokmang kasal, isa rin itong talakayan tungkol sa relihiyon. Bakit? Dahil sinasabi ng mga anak ni Jacob ang ating kultura at sa huli ang ating paniniwala sa relihiyon. Hinihingi ang pagtutuli at dahil sa pagkilala ng ating Diyos at ng mga tao na ang pamilya ni Jacob na mayroong silang Diyos, hindi natin ito magagawa. Kaya ang mga tao sa Shechem, kahit gaano nila kagustong gawin ang physical na bagay na ito, sila ay sumay-alay sa pagtutuli upang sila ay makilala ng Diyos ng pamilya ni Jacob nang sa gayon ay sa kalaunan ay makasal sila sa isa't isa. Ngayon, parang familiar ba ang lahat ng ito? Ang binyag ay kapag nakilala mo ang isang taon pumapasok sa komunidad ng tipan. Ang pagtutuli sa araraw ay mahalagang isang pagpapahayag ng katawan na nais mong makilala ka ng Diyos na si Yahweh. Gusto mong makilala ka ni Jehovah. At ang mga tao ng Sichem ay nagpasakop sa pamamaraang ito at pagkatapos ay pinatay sila. Kaya ito ay parang kung ang isang tao, sinubukan mong pumunta at mangaral sa isang tao, tinanggap nila ang Diyos, nagpapabinyag, tapos sasabihin mo, sige, ngayong nasa simbahan ka na, pwede na kitang sirain. Ganito ang nangyari kina Simeon at Levi. Itong ginawa nila, kaya mula sa isang makasaysayang pampolitikang pananaw, masasabi nating okay, medyo nakakainis yon. Ngunit mula sa pananaw lang tipan, ito ay nakakapanhina. Sige, medyo nag-motor mouth ako ng kaunti. Maglaan tayo ng siguro 10 hanggang 15 segundo para maproseso kung gaano ito kahalaga. Sige, kaya ano ang bunga nito? Genesis, Kabanata 49, talata 5 hanggang 7. Dito, binabasbasan ni Jacob ang lahat ng kanyang mga anak at tungkol ito kina Simeon at Levi. At sinabi ni Jacob na sina Simeon at Levi ay magkapatid. Ang kanilang mga espada ay mga kasangkapan ng karahasan. Huwag mong hayaang pumasok ang aking kaluluwa sa kanilang payo at huwag mong hayaang makiisa ang aking kaluwalhatian sa kanilang kapulungan. Sige, huwag mo na akong samahan pa sila. Kita mo, ang ibig sabihin ng Levi ay nagkakaisa. At ang pagtutuli ay kumakatawan sa ating pagkakaisa sa Diyos. At ginamit nila ang tandang ito ng tipan para sa kamatayan, gayong dapat sana ay kumakatawan ito sa buhay na walang hanggan. At sinasabi na yun ni Jacob, wala akong kinalaman yan. Dahil sa kanilang galit, pumatay sila ng mga tao. Sa kanilang sariling kagustuhan, sila'y napilay. Mga baka, bakit sila galit na galit? Maaring isipin mong makatwiran lang na nilabag ang sarili nilang kapamilya, kapatid na babae, kadugong laman na magkasama silang nagsasama. At kahit sino ay magagalit, ngunit sa sobrang galit ay ginagamit mo ang tanda ng buhay na walang hanggan ng Diyos upang magdulot ng pagpatay. Pagpatay! Kaya nang ibigay ni Jacob ang kanyang mga basbas, sinabi niya, dahil sa kanilang galit, pumatay sila ng mga tao sa kanilang sariling kagustuhan, pinangalanan nilang baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito ay mabangis. Napakabangis na sa kanilang pananaw, lumampas pa ito ng husto na para bang tuluyan nitong nilabag ang sariling tipan ng Diyos. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito ay mabangis at ang kanilang poot sapagkat ito ay malupit. Pangangalatin ko sila sa Jacob at pangangalatin ko sila sa Israel. Ibig kong sabihin, hindi ito magandang paraan. Hindi maganda ang mga huling salita na yan mula sa iyong ama. Ngunit ang kahalagahan ng Levi, may katubusan ba para sa kanila? Kita nyo, napag-usapan natin ang kahalagahan ng kanilang kapanganakan, ang kahalagahan ng tipan ng Diyos, kung paano nila ito nilabag. At kahit sa ganitong kalununos na sitwasyon, mayroong pagtubos. Kaya mayroon tayong Eksodo, Kabanata 32, mga talata 25 hanggang 29. At narito, ang mayroon tayo, si Moises, tinatanggap niya ang salita ng Diyos sa bundok Sinai. Habang nangyayari ito, hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyari kay Moises. Pumunta sila kay Aaron at sinabing, kailangan namin ng Diyos dahil wala kaming ideya kung ano nangyayari. Sila ang lumika ng gininto ang guya. Alam mo, masaya ang mga tao.
Bumaba si Moises sa gitna ng kaguluhang ito. Ibig kong sabihin, galit na galit ang lahat. Walang sino man ang nasa magandang kalagayan dito. Ngayon, Moises, kung gayon, nakikita niya ang mga tao sa kanilang kahalayan. Nakikita niya ang mga taong lubos na sumasalunggat sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagiging bayan ng Diyos, wika nga. At sa Exodo, Kabanata 32, mga talatang 25 hanggang 29, isulat bilang referensya. Hayaan ninyong basahin ko mula sa versikulo 26. Pagkatapos ay tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at nagsabi, "Sino man sapagkat ang Pangnoon ay lumalapit sa akin at ang lahat ng mga anak ni Levi ay nagtitipon sa kanya." At ang mangyari ay sinabi ni Moises, "Sige, lahat kayong mga Levita, ito ang utos ng Diyos. Hawakan ninyo ang inyong tabak, lumibot kayo sa Israel, at patayin ng bawat isa ang kanyang kapatid, ng bawat isa ang kanyang kaibigan, ng bawat isa ang kanyang kapitbahay." Versikulo 28. Kaya ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa inuutos ni Moises, at may 3,000 lalaki sa bayan ang nabuwal ng araw na iyon. Kita mo, hinahanap ni Moises ang mga taong para sa Diyos. At sabi niya, "Sige, lahat ng lumaban sa Diyos, pumunta kayo at patayin sila." Hindi mahalaga kung kapatid mo sila, hindi mahalaga kung kaibigan mo sila, hindi mahalaga kung kapitbahay mo sila. Lumabas ka at papatayin mo sila. At ginawa iyon ng mga Levita. Ngayon, tingnan natin kung paano gumagana ang pagtubos ng Diyos. Dahil sa kanilang sariling galit at sa kanilang makalupang kaisipan ng debosyon sa kanilang kapatid na si Dina na mga Levita, ginamit nila ang tipan ng Diyos upang pumatay ng isang dayuhan. Pero ngayon, ano ang sinasabi ni Moises? Pamilya mo ito, pero sila lumaban sa Diyos. Kung ikaw ay kasama ng Diyos, kung ikaw ay para sa Diyos, kunin mo ang iyong espada at lumabas. Patayin mo ang iyong mga kaibigan. Patayin mo ang iyong pamilya. At pagkatapos, sa talata 29, sinabi ni Moises, "Ialay ninyo ang inyong mga sarili ngayon sa Panginoon, sapagkat ang bawat tao ay naging laban sa kanyang anak at laban sa kanyang kapatid upang mabigyan niya kayo ng pagpapala ngayon." Bago siya namatay, isinumpa niya si Simeon at Levi. Ngunit si Levi ngayon, upang makasama ang Diyos, upang maialay sa Diyos, lumabas sila, pinatay nila ang sarili nilang pamilya. At anong resulta? Upang siya, ang Diyos na iyon, ay magkaloob sa iyo ng pagpapala ngayon. Kaya't ialay ninyo ang inyong mga sarili. Kaya ang salitang ilaan dito sa Hebreo, 7 ay lalaki, lalaki. At ang ibig sabihin nito ay mapuno, mapuno ng isang bagay. Sa Korean, kadakta, dapat punan. At anong ibig sabihin nito? Paano ito ginagamit? Sa Exodo, Kabanata 22, talata 3, tinutukoy nito ang, alam mo na, nung inihahanda nila ang mga kasuotan para sa mga saserdote. Sa talata 3, sinasabi ng Diyos, "Magsasalita ka sa lahat ng biyasang tao na aking pinagkalooban ng espiritu ng karunungan upang kanilang gawin ang mga kasuotan ni Aaron upang siya'y italaga, upang siya'y makapaglingkod sa akin bilang saserdote." Ngayon, sa talata sa Aklat 6, meron isang seksyon na nakalaan para lamang sa mga kasuotan ng mataas na saserdote. At, alam mo, ang mga kasuotan ay may malaking kahalagahan. Ngunit sa paggawa ng mga kasuotang ito, sa Exodo Kabanata 28, talata 3, sinasabi nito na ang mga taong may kasanayan ay nabusyog. Sila'y dedikado, kaya't sila'y lubos na napuspos ng karunungan ng Diyos upang gawin ang mga kasuotang ito. Exodo 28, talata 41. Isusuot mo ang mga kasuotang ito kay Aaron na iyong kapatid at sa mga anak na kasama niya. Papahiran mo sila man langis at itatalaga mo sila. Dito, ang salitang ordinan ay nangangahulugang mapuno, kaya papapahiran mo sila ng langis, pupunuin mo si Vara. Kaya pinupuno mo sila ng Espiritu ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, at italaga mo sila upang sila'y makapaglingkod sa akin bilang mga pari.
At sinasabi ni Moises sa Exodo 32, versikulo 29, italaga ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Punuin ninyo ang inyong mga sarili ng Panginoon. Kaya kapag tiningnan natin ang mga numero sa Kabanata 14, talata 24, makikita natin kung paano pag ginamit ang salitang ito. Ang mapuspos sa isang diwa ay nagsasabi na ikaw ay ginawa ring banal, nahiwalay ka sa mga tao. Tingnan mo, ang mga kasuotan, nilikha ang mga ito ng mga taong puspos ng karunungan ng Diyos. Napuno na ang mga pari at sila ay pinaghiwalay sa kanilang mga tungkulin, hindi lamang sa mga tao, kundi maging sa mga Levita. Kaya kapag busog ka na, ibig sabihin ay dedikado ka sa diwa na naiiba ka sa lahat. Mga bilang Kabanata 14. Ito ay matapos magpadala ang 12 tribo ng 12 espiya upang maniktik sa lupain ng Kanaan. 10 ang bumalik na may masamang ulat. 2 ang dumating na may magandang ulat. At sa bagay na yan, sa pagsasalita tungkol kay Caleb, nagpapatotoo ang Diyos tungkol kay Caleb. Ngunit ang aking lingkod si Caleb, dahil iba ang kanyang espiritu at lubos siyang sumunod sa akin, dadalhin ko siya sa lupaing kanyang pinasok at aangkinin ito ng kanyang mga inapo. Sinasabi nito na si Caleb ay lubos na sumunod sa Diyos. Kaya lalaki iyon na dapat punan. Si Caleb ay puspos ng pagsunod sa Diyos. At kailangan din nating maging ganun tulad ng mga Levita. Mga bilang kabanata 18, versikulo 6, tinatalakay nito ang tungkol sa mga Levita. Narito, kinuha ko ang inyong mga kapatid na Levita mula sa mga anak ni Israel, sila'y isang kaloob sa inyo na itinalaga sa Panginoon upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ngayon, iba ang salitang inialay dito. Po Nathan, pasensya na, wala akong transliterasyon dul. Nathan at ang ibig sabihin nito ay magbigay, maglagay, magtakda, mahalagang, magtatag. At saan ginamit ang salitang ito? Parang kapag nagbigay ka ng isang bagay para itatag, parang, nako, kailangan mong gumawa ng negosyo? Hayaan mo akong mamuhunan. Nagbibigay ako sa iyo, sabihin na natin, $1,000,000 para maitayo mo ang iyong negosyo. Yan ang konteksto ni Nathan. At kung titingnan natin ang Genesis Kabanatang 17, talata 2, Genesis 17:2, ito ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. At aking itatatag ang aking tipan sa pagitan ko at mo, at ikaw ay aking pararamihin ng labis. Ibinibigay ito ng Diyos kay Abraham. Sa pagbibigay nito ng Diyos, iniyalay niya ang kanyang sarili upang matupad ang kanyang tipan. At sa ganitong diwa, ang mga Levita ay nakatalaga sa Panginoon. Ngayon, kapag tiningnan natin ang pagtatalaga ng mga Levita, ang kabanata 8 ng mga bilang ay tumatalakay kung paano sila itinalaga. Mga bilang 8, 11, ihahandog ni Aaron ng mga Levita sa harap ng Panginoon bilang handog na inalog mula sa mga anak ni Israel. Upang sila ay maging kwalipikado, ito ang dapat gawin. Humihingi ako ng paumanhin sa typo na maaaring may ituturing nilang dahilan o humihingi ako ng paumanhin na hindi dapat naroon ng di. Maaari silang maging kwalipikado na maglingkod sa Panginoon. Versikulo 14, ganito mo ihihiwalay ang mga Levita sa mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay magiging akin. Versikulo 11, pagkatapos nito, ang mga Levita ay maaring pumasok upang maglingkod sa tolda ng kapisanan, ngunit lilinisin mo sila at iaalay bilang handog na iwinawagayway. Anong handog na iwinawagaway? Kaya kadalasan kapag iniaalay, iwinagayway mo ito ng ganito. At anong ibig sabihin ito? Gamit ang kung anong mayroon ka, inihaharap mo muna ito sa Diyos at pinagpapala ka ng Diyos. Kaya sa iyong handog, inihahandog mo muna ito sa Diyos at pinagpapala ka ng Diyos. Iyan ay isang handog na inialog. At sinasabi ng Diyos, ihandog ninyo ang mga Levita bilang handog na inalog. Kaya lahat ng ito ay nasa aklat 6. At sa ganito, iihiwalay ang mga Levita at ang mga Levita ay magiging akin. Mga bilang 18, talatang 14. At ang bersikulo 15, pagkatapos, ang mga Levita ay maaaring pumasok upang maglingkod sa tolda ng kapisanan. Bakit sila naglilingkod sa tolda ng kapisanan? Upang tayo ay maiharap sa Diyos.
Kaya ang buong pangangasiwa ng pagsamba na ito, oo, ito ay isang handog sa Diyos na inihaharap namin sa Kanya. Ngunit ang pangangasiwa ng pagsambang iyon, ibinigay iyon sa atin ng Diyos upang tayo ay muling makiisa sa Kanya. At iyan ang tungkulin ng mga Levita. Teka, medyo lumilipat ito sa panahon ni Hezekias. Kaya ito ang nahahating monarkiya. At gusto ko lang i-highlight ang eksenang ito para sa kahalagahan ng mga Levita. Ikalawang Kronika, Kabanatang 29, talata 34, napakakaunti ng mga pari. Nung panahon ni Hezekias, ibinalik niya ang pagsamba, ibinabalik niya ang Paskwa, inayayahan niya ang buong Israel, kabilang ang hilagang Israel na sa panahong ito ay winasak na ng Assyria. Bumalik ka, tandaan kung sino ang Diyos. Tandaan kung ano ang tunay na pagsamba. At sinasabi sa talata 34 na napakaraming tao ang bumalik kaya't hindi sapat ang mga pare upang aktual na mga siwa ng pagsamba. Kaya naman, napakakaunti ng mga pari, kaya't hindi nila kayang balatan ang lahat ng handog na susunugin. Kaya naman, tinulungan sila ng kanilang mga kapatid na Levita hanggang sa matapos ang gawain at hanggang sa maitalaga ng iba pang mga pari ang kanilang mga sarili. Sapagkat ang mga Levita ay mas masigasig sa pagpapabanal ng kanilang sarili kaysa sa mga pari. At pagkatapos ay ang dalawang kronika, Kabanata 30, versikulo 17. Sapagkat marami sa kapulungan ang hindi pa nakapagpabanal. Kaya't ang mga Levita ang namamahala sa pagpatay ng mga kordero ng Paskwa para sa bawat taong marumi upang italaga ang mga ito sa Panginoon. Kita mo, kulang lang ang mga manggagawa. Kulang ang mga pari noon. Lahat tayo ay mga espiritual na Levita. Hindi lahat sa atin ay maaaring maging ministro. Hindi lahat sa atin ay maaaring maging isang ebanghelista. At totoo nga, napakakaunti ng mga ministro, napakakaunti ng mga ebanghelista sa ngayon. Ngunit napakaraming tao ang kailangang pumunta upang sumamba. Kung tayong lahat ay mga espiritual na Levita, kailangan nating tumulong sa pangangasiwa ng pagsambang iyon. Ganito, itatalaga ang kapulungan sa harap ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang dalawang kronika, 30 talata, sa kabanata 18 at 19, si Haring Ezekias ay nanalangin, naway patawarin ng mabuting Panginoon ang bawat isa na naghahanda ng kanyang puso upang hanapin ng Diyos ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, bagaman hindi ayon sa mga tuntunin ng paglilinis ng santuaryo. At sa talata 20, sinasabi nito, kaya't dinimig ng Panginoon si Hezekias at pinagaling ang bayan. Kaya maaaring sabihin ng ilan, naku, wala ako sa posisyon para gawin iyon dahil hindi ako pastor, hindi ako ebanghelista, at hindi ko sinasabing kailangan mong pumunta at magbigay ng basbas o magpatong ng iyong mga kamay para sa binyag. Ang sinasabi ko lang ay, kung sasambahin mo ang Diyos, kailangan mo itong gawin sa pamamagitan ng salita. Kung lahat tayo ay mga nibita, kailangan nating lahat na maghandog ng handog ng salita. At maaaring wala ito sa simbahan. Baka wala tayong degree, maaaring hindi tayo matatag bilang mga pastor o ebanghelista, ngunit lahat tayo ay makakatulong sa tunay na pagsamba sa pamamagitan ng salita. At sa pamamagitan ng salita, anong nangyayari? Ang mga tao ay inilaan sa harap ng Diyos. At ang panalangin ni Hezekias, kahit hindi nila ginawa iyon, ayon sa tradisyon, ayon sa mga patakaran, ngumit amang Diyos, pagalingin mo po sila. At sa talata 20, sinasabi nito na ang mga tao ay gumaling. At ang mga Levita ang siyang gumawa nito. Kaya ito ang konklusyon. Paano maging espiritual na Levita? Mateo Kapitulo 10, versikulo 37 at 39. Magbasa tayo ng sabay? Ang nagmamahal sa magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Gayon din ang nagmamahal sa anak ng higit sa akin. Ang hindi pumapasa ng krus at sumusunod sa akin ay di karapat-dapat sa akin. Ang makasumpong ng buhay ay mawawalan nito. Ang sino mang mawala ng buhay alang-alang sa akin ay siyang makakatagpo nito. Kaya hindi mahalaga ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak na lalaki. Kung mas mahal mo ang sinuman sa mundong ito, kahit ang sarili mong pamilya, kaysa sa ating Panginoon, hindi ka karapat-dapat. Kaya anong dapat gawin? Pasanin ang iyong krus at sumunod kay Jesus. Anong ibig sabihin nito? Kailangan kang ipako sa krus kasama niya? Galatia, Kabanata 2, versikulo 20. Napako ako kasama ni Kristo.
Hindi na ako ang buhay, kundi si Kristo sa akin. Ang buhay ko ngayon ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig at nagalay para sa akin. Paano nagsimula ang ministeryo ni Jesus? Sa binyag, anong kinakatawan ng bautiso? Pagkabuhay na maguli. Kaya kung ikaw ay ipinako sa krus kasama niya, kung pasanin mo ang iyong krus at susunod sa kanya, ikaw ay nabubuhay sa kanya. Bakit tayo tumatanggap ang tipan upang tayo ay gawin ng Diyos na kanyang bayan? Kung mas mahal natin ang ating pamilya kaysa kay Jesus, hindi tayo karapat-dapat. Ang mga Levita na, dahil sa kanilang sariling pamilya, ay nilabag nila ang tipang ito noong una, maulit dahil lumapit sila sa Diyos, inialay nila ang kanilang sarili, sila ay nabalik. Ang maging ang mga tunay na mangangangasiwa ng pagsamba, ang mga siwa sa proseso ng pagdadala ng mga tao at pag-iisa sa kanila muli sa Diyos. Iniwan nila ang kanilang ama, ina, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga anak na lalaki at babae upang sila ay makapaglingkod sa Diyos. Sa isang diwa, pinasan nila ang kanilang espiritual na krus. At iyan ang hinihiling sa atin gayon. Kailangan nating pasanin ang ating krus upang sumunod kay Jesus, upang maipako sa krus kasama niya, upang sa pamamagitan ng kanyang buhay, tayo rin ay mabuhay. Kaya makikita natin kung paano sa pamamagitan ng pagpasa ng krus na yan sa isang diwa, ipinahahayag natin ang tipan ng Diyos. Ikinukumpisal namin ang binyad. Nagkukumpisal kami ng spiritual na aspeto. Ikinukumpisal namin ang pagtutuli. Nawala na tayo sa laman, kundi nasa espiritu na tayo. At iyan ang tungkulin ng mga Levita. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama, paggugugol ng oras na magkasama. Natagalan talaga ako. Marami akong pinutol ng materyales noong una. Masyado yata itong mahaba. Ngunit, magkaroon ng panahong ito ng pagsasamahan, ang aking inaasam at dalangin ay sana'y lahat tayo ay sa pagtingin sa mga Levita sa kasaysayan ng pagtubos, sa kahalagahan ng ministeryong Levita, sa kasaysayan ng pagtubos at sa ating buhay ngayon at ngayong ilalabas na ang Aklat 6 sa pamamagitan ng pag-unawa sa makasaysayang kahalagahan ng mga Levita habang tinitingnan natin ang pagkasaserdote, habang pinag-aaralan pa natin ang Aklat 6, naway tunay nating tanggapin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kahalaga ang kanyang tipan para sa atin. At bilang mga Shiloh International Missions, naway maging tunay tayong mga espiritual na Levita para sa lahat ng bayan ng Diyos sa buong mundo. Amen! Sige, magtapos tayo sa panalangin at magtapos sa panalangin ng Panginoon. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at biyaya. At nagpapasalamat kami sa iyo na sa pamamagitan ng seryeng kasaysayan ng pagtubos, binigyan mo kami ng pag-unawa sa iyang salita upang tunay ka naming sambahin. Ama, ngayong buwan, habang pinag-aaralan namin ang mga pari, nananalangin kami. Naway tunay naming maialay ang aming mga sarili sa iyo bilang mga espiritual na Levita, upang kami ay maging mga naglilingkod sa iyong bahay, upang ang iyong bayan ay mapabanal. Labis kaming nagpapasalamat na ang Aklat-ani may inilalatala na ngayon sa Ingles dahil ito'y inilalatala at ipinamamahagi na. Dalangin namin na ang kapangyarihan ng iyong makapangyarihang kanang kamay ay sumayong salita upang ito ay maipahayag sa buong mundo. Ang lahat ng mga tao, Amang Diyos, na nakakakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Sana maging inspirasyon sila, naway ialay nila ang kanilang mga sarili upang sila rin ay maging mga espiritual na Levita, upang maipahayag nila ang iyong salita ng kasaysayan ng pagtubo sa buong mundo, upang sambahin ka ng mundo sa espiritu at katotohanan at maging iyong bayan. Naway maunawaan namin, Amang Diyos, na ito ang iyong tipa na ibinigay mo sa amin upang kami ay makasama mo at makiisa sa iyo. Naway maniwala tayo sa ating pananampalataya at pagsunod kay Hesukristo. Salamat po. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.